Ay, wait lang. Ang dami ko kasing sandata eh. Yan. Ang topic ko po ngayong gabi, yung title ko po is, What kind of fruit you have? Sa Tagalog, anong klaseng bunga ang mayroon ka? Sabi po sa Matthew 7 verse 18, hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Yan po. Di ba po lahat po sa atin, lahat tayo, lahat ng bagay sa mundo, nagtatapos yan sa isang desisyon. Kumbaga, lahat ng ating mga ginagawa, it's either tama yan or mali. Sa atin lang po yung choice kung ano yung pipiliin natin. Kung dun po ba tayo sa tama or dun tayo sa mali. So, isa lang ibig sabihin, it's your choice. Maaring gagabayan ka ng Lord, pero still, it's your choice. Utak mo pa rin yung gumagana. So, nasa iyo yung sagot kung ano yung pipiliin mo. Kung dun ka ba sa tama or sa mali. Example po, ganito po, sa lugar po kasi namin, sa Binangonan, before po dun, pero ngayon, cut na, ano po, uso dun yung parang mga drugs. Uso yung drugs, yung, basta, ano bang tawag dun? Malawak. Ganap yung ano dun, drugs. Kumbaga, laganap yung drugs sa, before sa amin. Yung mga tatay po dun, karaniwan po matatanda yung mga gumagamit. Karaniwan matatanda yung bumibili. Pero in the end po, mas lumalala kasi yung mga anak na nila mismo, hindi nila alam, gumagamit na rin. Meron po akong friend doon na yung tatay niya drug addict. Tapos siya, naging drug addict din. Kasi iyon yung nakikita niya eh. Yan yung culture nila sa bahay nila. Iyon yung mga nangyayari sa lugar namin. Biyaya ng Lord lang talaga na hindi ako ganun. Hindi, cut. Grabe hindi ako ganun. Ayan. Tapos po, grabe. Ganito po yan. Sa mga parents po, di ba po, kailangan yung mga parents, alam po natin yung mga ginagawa natin. Or alam natin kung ano yung mga kinikilos natin sa bahay. Kasi iyan yung pwedeng ma-adapt ng mga bata. Iyan yung pwedeng mangyari sa kalaunan sa mga anak nyo. Kung ikaw, kung magulang ka, kung ang nakikita ng anak mo is parang hindi tama, huwag kang magulat na kung yung anak mo magiging ganun din. Kasi ikaw yung sinusundan nila eh. Tapos dito po, kunyari sa atin din, sa church naman, di ba po, marami sa atin yung matatanda na. I mean, matagal na dito. Tapos ngayon po, dumadami yung mga bago. So, para po sa mga matagal na, be a good example po sa mga bago. Dapat yung mga bago, nakikita nila sa luma, is yung tunay na Kristiyano. Yung kumbaga, hindi sila mag-iisip na paglabas dito, ganun pala yung ginagawa sa church, pwede naman palang mag-inom ako or pwede naman pala ako mag-yosi muna bago ako umattend sa church. Di ba po parang ang pangit ng tignan? Ganun din po sa cell leader. Sa mga cell leader din po, pinakamalaking responsibility nyo. Pinakamalaki yung papel natin sa mga sa mga bagong attendees. Kasi, di ba soulnyak ka? So, ikaw yung gustong-gusto mong kunin yung mga cell leader, yung mga bago, kasi gusto mong magkaroon ng bunga para masabi ng tao na meron ka ng bunga. Ito, may anak na ako, ganto, para ma-very good ka. Pero, dahil sa kagustuhan mo lang namang magkaroon ng anak, kaya mo lang sila kinuha, hindi para itama mo yung ginagawa nilang dati. Kaya po kung ikaw, gumagawa ka pa rin hanggang ngayon, ng mga hindi bagay na maka-Diyos, check nyo po yung sarili nyo. Kasi hindi po magtatagal, magkakaroon po kayo ng anak, di ba? Or magkakaroon. Sino po ba yung may ayaw dito ng mga bunga? Wala naman, di ba? Gusto natin lahat tayo may bunga. Wait lang. Si Pastor kasi. Ayan. Yan po. Tapos, para naman po sa mga anak.
sa mga cell member or sa mga hawak ninyo, sa handle nyo. Makinig tayo. Makinig at sumunod sa mga magulang kasi they know the best for you. Alam nila yung dapat gawin sa inyo. Kasi si Lord ang nag-appoint sa kanila dyan. Si Lord yung naglagay sa kanila dyan para maayos yung buhay mo. Hindi aksidente. Kumbaga, hindi niya pinersang lumapit ka sa Kanya. Si Lord mismo yung naglagay sa'yo sa Kanya. Sino ba dito yung mga cell member pa lang? Ayaw nyo ba sa cell leader nyo? Oh, di ba ayaw nyo rin? Ay, gusto nyo rin. Yon. Sabi nga po sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Kuya Pas, ano ba? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of the sinners, or sit in the seat of mockers. Yung po, yung para po yan sa mga anak, kumbaga, man pa pala. But his delight is, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. 3. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, of whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. So yun po, para po sa mga anak yan, kumbaga, kung gusto mo maging katulad ng leader mo, makinig ka sa magulang mo, makinig ka sa cell leader mo. Ayun po. Then, ano ba ito? Meron pong mga promises na sinabi ang Lord sa Bible kapag sinunod natin si Lord. Kapag nabaptize ka na ng Holy Spirit or kapag tuluyang sumunod ka na sa Kanya. Kapag po tayo ay nabaptize ng Holy Spirit, hindi po ibig sabihin na we are gifted or gifted sa mga bagay-bagay na promises niya, sa mga promise na sinabi niya sa Bible. Kumbaga, hindi lahat ng nakasulat doon is agad-agad mong makukuha. Hindi yan instant. Kumbaga, pinaghihirapan. Kasi kung ikaw nga yung pagbabago mo, di ba, hindi instant. Kung dati ka magiinom, kinabukasan hindi na, hindi naman ganun yun, di ba? Kasi on process lahat. Ganon din sa blessings ni Lord. Pero kung minsan instant, depende sa Kanya, di ba? Pero yun nga, hindi lahat. Tawag ito. Yun nga po, kapag nabaptize na tayo ng Holy Spirit, hindi po ibig sabihin that we are gifted. But, meron ditong sinabi na makukuha ka or ito yung mga marireceive mo. Sabi sa Galatians 5:22 to 23. Yan po yung mga nabanggit na dapat ma-adapt mo or mag-manifest sa'yo kapag tunay na tinanggap mo na si Lord sa buhay mo. Bilang isang tagapagligtas at saka, yun. Sabi diyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Yan po dapat yung mag-manifest or yan dapat yung makita sa iyo ng mga cell member mo. Tapos, eto naman po, 10 characteristic of a good leader. Meron pong characteristic yung isang good leader. Una po dyan, wisdom. Sabi po sa Proverbs 8, Proverbs 8, verse 15. Proverbs 8, verse 15. Sa akin, hari na kapamamahala, nagagawa ng mga puno ang utos ng siyang tama. Tsaka po sa Proverbs 20, verse 8. Sa pagluklok ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan. So yun, lahat ng leader kailangan may wisdom na galing sa Lord. Kahit nga po si Jesus pinanganak at lumaki na
may biyaya ng wisdom na galing sa Lord. Sabi po sa Luke 2, verse 40, Luke 2, verse 40. Yan. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Yan po, si Jesus po yan. So kung si Lord, lumaki ng merong wisdom na nagbumula sa God, dapat being a leader, kailangan meron din tayong wisdom. Magkaiba po yung wisdom at saka yung knowledge. Kapag ikaw, ang wise na leader can see further than only use his knowledge. Kumbaga, kung ikaw may wisdom ka, mas malawak yung makikita mo kaysa dun sa nakakakita lang magamit lang ng knowledge. Number 2 po, integrity. Sabi po sa Proverbs 16, verse 12. Verse 12. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang tatag ng pamamahala ay nasa katarungan. Yon, ang tunay na integridad po daw, yan yung nakikita sa isang tao kapag siya lang mag-isa, kapag walang kasamahan, pag walang nakakakita sa kanya. It's a matter of choice kung gagawin mo ba to or hindi mo gagawin. Yung integridad mo, makikita yan kung ikaw lang mag-isa. Kumbaga, ikaw lang at saka si Lord. Sino yung pipiliin mo between the bad and the good? Next po is love. Sabi po sa Proverbs 20, chapter 20, verse 25, bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti, para hindi ka magsisi sa bandang huli. Yon. Kung paano tayo nagmamahal sa mga handle natin or sa mga cell member natin. Ano ba? Ayun pala. People don't care how much you know until they know how much you care. Hindi malalaman ng cell member mo kung gaano mo siya kamahal kung hindi mo ito ipapakita. So be fair. So kailangan lahat ng cell member mo, aalayan mo ng pagmamahal. Hindi yung meron kang kinikilingan, kumbaga. Dapat yung love na binibigay mo is equal lang. Number 4, seek God advisors. Proverbs 11, verse 14. 11, verse 14. Sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak. Ngunit ang pagmarami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Yon, being isang leader po, hindi kailangan na ikaw lang lagi ang nagdidesisyon. Kailangan po, alam mo yung nasasakupan mo. Kumbaga, hinihingi mo rin yung payo ng mga member mo, ng ibang tao sa paligid. The ability to listen to the advice of others is the mark of a great leader. Yun nga po, masasabing great leader ka kung nakikinig ka sa ibang payo. Tapos, handa ka rin magpasaway. Kumbaga, dapat maging ready ka kapag kinokorek ka. Hindi yung puro, yung magagandang bagay lang yung gusto mong matanggap sa tao. Kasi, sabi nga kanina doon sa sa cell namin, sabi doon, sasawayin ang mangmang. Kapag sinaway mo daw yung mangmang, siya ay nagagalit. Pero kapag sinaway mo yung matalino, siya ay susunod. Kung ikaw, kapag sinaway ka, nagalit ka, mangmang ka. Pero kung sinaway ka, tapos sumunod ka, matalino ka. Yun, number 5, dapat meron kang self-control. Sabi po sa Proverbs 28, verse 15. 28 verse 15. Ang masamang hari ay tila leong mabagsik at nakakatakot na parang osong mabangis. Ang leader po daw ay hindi kailangan may self-control sa sarili niya. Hindi kasi hindi ka makapag-gain ng respect eh. Kumbaga, hindi mo makukuha yung yung mga
cell member mo, yung tiwala nila sa inyo, kung nakikita nila yung, yung hindi mo pag-control sa sarili mo. Kumbaga, kung ikaw nga hindi mo maayos yung sarili mo, paano pa yung cell member mo? So, kailangan magkaroon ka ng self-control. Number 6, awareness of his influence. Proverbs 29 verse 2. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. So, check po natin yung mga handle nating member. Ay, kumbaga, check natin yung cell natin. Kung sa tingin ng cell leader, kung sino yung cell leader dito, sa tingin mo ba yung cell nyo masaya, nag-grow, tama yung ginagawa nyo. Pero kung ang cell nyo is parang stagnant or hindi lume-level up yung mga member mo, hindi parang nagiging leader, na dapat iyon naman talaga yung goal natin. Yung mga member ay gawing leader, may mali dun sa cell nyo. Dapat aware ka sa mga kinikilos at ginagawa mo bilang isang leader. Sa mga sinasabi mo, dapat alam mo yung mga sinasabi mo. Kasi kung ano yung nakikita ng member mo, or naririnig ng member mo, maaaring iyan din yung ituro nila sa mga hawak nila or sa handle nila. Sabi po sa Matthew 12, verse 36 to 37, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ito po yung kaninang pag-usapan namin kanina, saktong-sakto. Ito po talaga yung napag-usapan namin. Yun nga po, be aware sa mga sinasabi mo. Kasi, kung ano yung sinasabi mo, yan yung laman ng puso mo. Kung ano yung sinasabi mo or tinuturo mo sa mga member mo, yan yung makikita ng tao sa mga member mo. So, anong klaseng member ang meron ka? Anong klaseng cell leader ka? Yan po. 7, compassion. Proverbs 29, verse 14. Kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag ang kanyang kaharian. Yan. Dapat fair. Parang naulit ko. Yan, pero dapat fair nga po. Kasi dapat wala kang kinikilingan. Hindi mo dapat tinitignan yung physical na itsura. Kasi baka mamaya meron ditong sa leader na tumitingin sa mga physical na itsura. Kunyari, yung isa hindi biyaya. Yung isa biyaya. Ay, eto yung kukunin ko. Ayak sa'yo, doon ka na lang. Dapat hindi po tayo choosy. Kasi hindi nga, si Lord nga, hindi nag-isip na iligtas ka. Tas ikaw, nag-iisip ka na hindi mo kukunin yung iba porket ganun yung itsura niya. Di ba? Tapos po, dapat po, kunwari, ito pa, may cell kayo, dahil yung cell leader, hindi niya close yung isa close niya. Pag may gathering kayo, hindi mo na pinapansin yung isa. Kasi hindi naman kayo close Pag may cell lang. So, dapat po, maging fair po tayo sa lahat ng handle natin. Kasi, mararamdaman yan, dapat maramdaman ng cell member mo na mahal mo siya. Kumbaga, pinapahalagahan mo siya. Kasi, para ma-build yung relationship nyo, para ma-build yung spiritual life niya, para mas lumago siya. Kasi, naging kampante na siya sa'yo And then po, next, number 8, no need for public approval. Proverbs 29:25. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Yon. Ang tunay pong kalayaan ay nararanasan din po yan sa tuwing gumagawa tayo ng maganda sa Lord, tapos naglo-glorify si Lord. Kumbaga, hindi ikaw yung naglo-glorify. Kasi meron po marami, ay cut. Wala po dito yung nagnanakaw ng glory kay Lord, di ba? Cut po. Sorry. Yon.
Kasi dapat po, sa tuwing may ginagawa tayo, hindi natin pinagmamalaki sa tao. Kasi hindi naman yung tao yung pinaglilingkuran natin eh. Lagi nating iisipin, lagi nating tatandaan na ang Lord ang pinaglilingkuran natin. Hindi natin kailangan magpasikat sa tao. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan sabihin na porket umatan ka ng everyday, ano ka na? Kristiyanong tunay ka na. Alam ng Lord yung nasa heart natin. Lagi ko yan naririnig. Pero alam talaga, sadyang alam ng Lord. Kaya hindi ka pwedeng makapagpanggap dito. Hindi ka pwedeng magpanggap talaga. So yon. Number 9, moderation. Proverbs 31 verse 4 to 5. Lemuel, dapat sa hari ang umiinom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan paglasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mahihirap. Yun po, kumbaga yung alak is nagre-recognize siya ng parang kasikatan or ng glory. Ayun nga po, katulad ng sinasabi ko kanina, dapat hindi ikaw yung naglo-glory, dapat si Lord. Kasi minsan, kapag ikaw yung naglo-glorify, lumalaki yung ulo mo. Kumbaga, porket ganito ka na, anointed ka na, ganito ka na, ang dami mo ng alam, nakakatayo ka na sa unahan, nakapagpaawit ka na, nakakasayaw ka na, edi ikaw na. Hindi yun. Hindi yun. Dapat si Lord pa rin ang naglo-glorify. Kasi nga, pwedeng lumaki talaga yung ulo mo, sadya. Lalaki talaga. Yan. Marami po sa atin talaga nagpapagamit sa Lord. Pero sa kabila nito, kung minsay, nadadapa pa rin, kumbaga natitisod pa rin or nababalik pa rin sa dati. Pero, lagi natin tandaan na kahit madapa tayo or mabalik tayo sa dati, nandyan pa rin ang Lord, handang magtayo sa'yo at kunin ka uli. Pero ang tanong, hanggang kailan ka kukunin ni Lord? Hanggang kailan ka itatayo ni Lord? Dapat hindi everyday. Kailangan, kung nag-decide ka ng maglingkod sa Lord, magpagamit sa Lord, sumunod sa Lord, ituloy mo na, huwag ka nang maging lampa, huwag ka nang magpakadapa. Diba? Amen? Sadya. Number 10, submission to God. Proverbs 21 verse 1. Verse 1, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naiibabaling niya ito kung saan igawi. Yan. Dapat meron po tayong, maging submissive po tayo kay God. Kailangan lahat ng ginagawa natin, inaano natin kay Lord. Ito yung pinaka-importante kasi sa lahat ng nabanggit na karakteristik ng isang leader eh. Maging submissive ka kay Lord. When a man or a woman is submissive to God and His Holy Spirit, God will direct the person into the ways He can glorify Him the best. Yun. Kapag naging submissive ka din sa Lord, wag ka magtaka na yung magiging bunga mo is maganda. Or, kumbaga, talagang sadyang madami, mabunga. Kumbaga, magiging fruitful ka. Yun po yung 10 characteristic of a good leader. So, tanong, ilan yung meron ka dyan? Meron po ba kayo dyan sa nabanggit? Sa mga cell leader po? Meron naman. Yan. Ako nga tinatanong ko sa sarili ko, meron ba? Pero meron yan. Hinahanap ko pa lang. Wait lang. Hindi, joke lang. Yan po. Pero, ito po. Hindi po ibig sabihin na meron ka na yan o meron ka sa nabanggit niyan, tunay ka ng leader. Tunay ka ng good leader. Kasi po, maaring nasa iyo na nga po yung lahat. Nasa iyo na ang lahat. Uy, naranasan. Yun, nasa iyo na ang lahat. Kaya mo na nga pong tumayo dito. Ano ba yan? Kaya mo na tumayo dito, sumayaw, magturo, magkaroon ng cell member na madami, naging mabunga ka na. Pero,
maaring fake lang po yun. Kumbaga, nagpapakitang tao ka lang. Kasi, maaring wala ka nung pinaka-importante ding isa, yung love of God. Maari mo ma-fake ang tao, pero hindi ang Diyos. Dahil alam ng Diyos ang lahat at kung ano ang ginagawa mo. Magmamanifest po yan. Di ba, kanina po dapat yung mga nabanggit na gifts, iyon yung magmanifest. Pero kung hindi iyon yung nagmamanifest sa'yo, may mali. Sabi nga po sa Luke 8 verse 17, walang natatago na di na malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kung ngayon, kampante ka pa na hindi nakikita ng tao yung mga ginagawa mong mali or hindi pa nakikita ng cell member mo yung mga mali mo, matakot ka kasi lalabas at lalabas yan. Wala nga, sabi nga sa Bible, di ba, wala nga lihim na hindi nabubunyag. Tapos ito pa, kunwari po, okay ka na talaga. Tapos wala ka na ring itinatago. Pero wala pa rin sa'yo yung love. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians verse 13, 1 to 8. 1 Corinthians 13 verse 1 to 8. Ito yung kung wala kang love sa sarili mo, ay kung walang love na nagmumula sa Lord. Yan. If I speak in tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. 7. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. I perseveres pala. Sorry. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Yun po, ang daming nabanggit na katangian ng isang good leader. Pero kung wala ka nga pong love na nagmumula sa Lord, you are nothing. Wala lang po yun. At bago ako magtapos, ito po, tandaan po natin yung kumbaga kasabihan ni Lord. Na ang Diyos po daw ay hindi humuhusga sa mali at tama mong mga nagawa, kundi sa anong klaseng bunga ang mayroon ka. So, ano pong klaseng bunga ang mayroon po tayo ngayon? Yun lamang po at maraming salamat. To God be the glory.